Para matiyak na hindi madedehado ang sugarcane farmer at millers ngayong anihan na ng tubo, Sugar Regulatory Administration ipinatigil muna ang pagpapalabas ng mga inangkat na asukal. Ang sentro ng balita mula kay Clazel Pardilla. Sugar capital of the Philippines. Yan ang bansag sa Negros Occidental. Mayaman kasi ito sa malawak na mga tubuhan. At matapos ang isang taong pagpapalaki at pagpapalago ng mga tubo, sinimulan na nitong Setyembre ang walang tigil na pag-ani ng mga tubo at pagiling sa asukal. Halimbawa sa Barangay 6 Poblacion, Silay City, daan-daang kilong tubo ang binabiyahe sa mga milling plant o gilingan ng asukal kada araw. Gamit nila ang steam locomotive train na ito. Higit 100 taon nang ginagamit ang steam train na ito dito sa Silay City, Negros Occidental para maghatid ng mga tubo mula sa mga sakahan papunta sa mga gilingan ng asukal. Imbes kasi na gumastos na aabot sa 300,000 pesos para sa diesel, tubig at bagas lamang o gamit na tubo ang nagpapaandar sa tren. Dinadala ang mga tubo sa planta para durugin, kinukuha ang katas at nililinis. Itatabi naman ang mga gamit o napitpit na tubo para gawing bagas o panggatong sa pagluto ng sugarcane juice hanggang maging asukal. Taya ng Sugar Regulatory Administration, tataas sa 49% ang produksyon ng asukal ngayong Oktubre. Pero kasabay ng pagdagsa ng lokal na asukal ay ang pagbaha naman ng imported sugar. Pinababagsak umano nito ang farm gate price ng asukal na ikinalulugi ng mga magsasaka. They were saying there's just a lot of sugar. For me, it's alarming in the sense na we're hurting the farmers, we're hurting the consumers as well. Mula 3,000 pesos, bumaba na sa 2,700 hanggang 250 pesos ang farm gate price ng asukal. Katumbas yan ng 50 pesos kada kilo. Kung yan ang pagbabasihan, hindi raw dapat umabot sa 76 pesos ang presyo ng asukal sa palengke. Pero sa price monitoring ng DA, pumapalo sa 80 hanggang 110 pesos ang refined white sugar. Bagay na ikinaalarma ng SRA. For white sugar. So happy si consumer at 85, happy din si farmer at 60. So sa ngayon, the farmer is going down to 50, 51, 52 pesos. The farm gate prices have been going down a significant amount. However, retail prices have actually maintained. So somebody is profiteering somewhere, and we have to find a way to control that because kawawa naman yung consumer, kawawa din yung farmer. Dahil dito, pansamantalang pinigil ng SRA ang paglalabas ng imported sugar sa merkado sa harap ng harvest season. Layo nitong protektahan ang interes ng lokal na mga magtutubo at gumigiling ng asukal sa bansa. Matatandang inatasan ng Sugar Order No. 7 ang lahat ng 150,000 metric tons ng imported sugar na ilabas sa merkado hanggang October 15, 2023. We're trying to avoid imports altogether. So this will discourage farmers to plant, and without the farmers, our mills will suffer as well. So we have to ensure the local supply. Sa kabila nito, tiniyak ng SRA na walang dapat ikabahala ang publiko lalo't nalalapit na ang Kapaskuhan dahil sapat ang supply ng asukal sa bansa at posible pang tumaas ang produksyon ngayong taon. Clazel Pardilla para sa Bayan.